Pinagsasalan ko din kasi syempre naging busy na ako. Hindi ko na mabigay yung oras. Dahil lang gusto rin naman ng pamilya na sila Chamame na ako raw yung tatay, dapat magkaroon din ako ng oras sa kanila. Inumin mo ng kape mo kaya na pa yan, malamig na. Ano ba, inumin mo yan? Hindi ba yan? Oo. Ba't parang tulala ka na naman? Naalala ko na yung mga bata eh. Message kasi si Lenny sa akin kanina. Message si Lenny kanina. Pagka uwi ko kasi gabi, pag uwi natin, yung na ano na lang, tulog na kasi sila lahat. Alas 12 na tayong umuwi. Tapos pag uwi ko, naligo lang ako, sumiga na ako. Hinihintay pala ako ni Lenlen. Akala ko tulog na. Tapos hindi ako masyado nakatulog. Tapos umakap lang si Lenlen. Naawa siya sa mga bata. Ngayon nag-message na naman si Lenlen. Magang gumising si Lenlen. Tapos umiiyak si Lenlen eh. Tapos sabi niya, kahit daw pala ganun na hindi naman, iba kasi yung effort na ginawa ni Lenlen eh sa mga bata. Kaya kanina dire-diretso ako, sabi ko magtatrabaho na lang. Message sa akin si Lenlen ngayon, sabi niya siya daw naiiyak, ngayon pala daw niya naiisip yung pag-alis ng mga bata. Kaya kanina hindi mo na ako nagkikibo. Tapos pag ano natin dito sa may, kaya sabi ko sasama ako, kaya pinipit ko kay Marvin kahapon eh. Sabi niya kasi sa akin na lulubas na Manila kaya sabi ko pinili ko sumama kasi pagka sa bahay ako sigurado baka wala din akong baka mag-isip lang din ako, kaya sumama ako. Ganun din pala pagka may time na maiisip yung mga bata, lalo si Sophie. Naisip ko kasi yung kahapon, sabi niya yung sabi lang ni Sophie na gracias, thank you daw. Doon ako napahagulgul eh. Tapos nung pagpunta nila nasa may after ng immigration, nag-aantay sila ng boarding. Tumawag na naman si Amir, umiyak naman. Para kasi ngayon ko yung nararamdaman yung bigat. Mabigat pala sa pakiramdam. Sabi ko sa kanina, ka-message ko si Princess. Sabi ko, Princess, wag mo muna hayaan mo na kasarado na kakipintuan ng bahay ng Chamame. Sabi ko, hayaan mo lang na hayaan mo lang muna doon, ako na aayos. Hindi ko mapigilan yung mapaiyak kasi si Sophie. Wala nang umalis kami para doon ba isiha. Sa akin siya muna paalis ang Nueva Ecija pa airport. Ako yung nakakapag siya, nakakapag hanggang makaalis. Wala kasi kinila ng tatay yun, si Sophie. Ito yun. Walang kinilalang tatay, kaya alam niya sa sarili niya na ako ang tatay. Bata pa si Sophie,
iniwanan na siya ng tatay niya. Tanda ako na karga-karga pa siya ni Chemami nung nakilala ko sila. Ilang taon pa lang si Sophie nung nakilala ko. Kaya sa loob ng 6 na taon, ako yung nakagisang tatay ni Sophie. Araw-araw pagka lumuluwas kami, trabaho. Lagi hinaharap ako ni Sophie. Pagpunta ako doon, ilang araw ako hindi pumunta sa kanila. Ako ay nahanap. Malungkot siya, Sophie, tsaka si Alima pagka hindi ako nakikita sa isang araw. Kasalanan ko din naman kasi syempre naging busy na ako, hindi ko na mabigay yung oras dahil lang gusto rin naman ng pamilya na nila Chemami na ako yung tatay, dapat magkaroon din ako ng oras sa kanila. Lalo sa mga bata. Naging busy ako eh. Marating time, 3 araw hindi ako nagpupunta sa kanila. Kahit ipaliwanag ko naman sa kanila na kailangan magtrabaho. Siyempre iba sila. Hindi nila maiisip yun. Sabi ko nga, ang katwira nila, hindi raw mahalaga yung pera. Mahalaga daw may kaoran ako ng oras para din sa mga bata. Ngayong bakasyon, kaya kanina talagang hindi ko mapigilan yung pag-iyak ko. Para bila na lang ako natutulala. Akala ko kasi ako lang. Malungkot yung bahay ngayon. Malungkot sa bahay namin. Kasi kahit di naman ako nagpupunta sa kanila, alam ko na pag nagpunta ako sa bahay nila, may tao ko dadatnan. Walang drama to. Sakit pala yung ganito na isa. Sabi ka, message ka ni Linlin. Sabi niya, sabi ni Linlin, kung tingin ng iba, palabas lang yung ginagawa na to. Hindi eh. Dito drama eh. Dito pelikula. Hindi ako natulog. Hindi ako halos natulog. Kahit nakapikit ako, naalala ko pa rin sila. Hindi ko sila kadugo. Hindi ko
ko sila kadugo, pero tinato ko sila na parang pamilya ko. Kaya masakit sa akin yung ganito. Baka sa mga susunod, naging okay na ako. Kanina, habang nasa biyahe kami, tatawa na kami dito. Kukwentuhan, nililibag nila ako. Pero hindi pala eh. May time pala talaga na maiisip ko rin sila. Andun ngayon sila din sa bahay, umiiyak. Mabigat pala yung kapag yung talagang dadaan yung mga araw na naramdaman mo yung sakit. Lalo na yung alam na wala ka nang pupuntahan sa lugar nila. Hindi mo na makikita yung hindi mo na makikita yung bigla lang tumatakbo si Sophie sa'yo, mga bata, pagka pupunta ka sa bahay nila. Sabi nga ni Chawapi sa akin, kailangan niya yung pagmamahal para sa mga bata. Yun ang gusto niya. Kasi ako alam tumayo na tanay sa kanila. Susunod na araw baka okay na ako. Susunod na araw okay na ako. Baka idalaw lang naka-Lord yung ganito sitwasyon para ma-realize na bawat isa yung kahalagahan namin sa isa't isa, or baka